Naisip mo na ba kung anong pakiramdam na mabuhay sa ani ng ibang tao? Yung parang may bitbit kang mabigat na pressure kasi kailangan mong pantayan o mas malala, higitan pa, ang isang legacy? Isipin mo to. Baka yung mga magulang mo, sobrang successful, respetado sa community, kilalang kilala. Tapos, sa tuwing naririnig ng mga tao yung apelido mo, boom, may expectation na agad sila sa'yo. 'Di ba? Sa una, parang compliment. Nakakakilig pa nga eh. Pero habang tumatagal, yung papuri, nagiging pressure na. At kasamang ng pressure na yan, syempre yung takot. Takot na baka magkamali ka, baka masira mo yung magandang pangalan na binuo nila, na baka hindi ka umabot sa standards nila. At ito siguro yung pinakamasakit sa lahat. Yung kahit anong effort mo, kahit anong gawin mo, parang kulong pa rin. Palagi kang may pagkukumparahan, palagi kang may sinusukat. Hanggang sa unti-unti, yung tanong sa isip mo ay hindi na, sino ba talaga ako? Kundi, sino ba yung dapat maging ako? Kung relate ka sa pakaramdam na yan, kahit konti, maiintindihan mo yung mundo ng mga naging anak ni Haring David. Tara, silipin natin ang kwento nila. Imagine mo, di ba, lumaki kang anak ng isang living legend. Isang haring na pinilig mesmo ng Diyos. Isang mandirigmang kilala sa pagtalo ng mga higante. Yung legacy niya, para sa'yo, isang regalo, oo. Pero pwede rin itong maging pabigat. Lalo na kapag nagsimula na yung paghahamping at kompetisyon sa loob mismo ng pamilya nyo. Bawat isa sa kanila, isinilang sa karangyaan. Pero kasama nun, isinilang din sila sa gitna ng isang matinding pressure cooker. Kasi yung buhay nila, hindi lang tungkol sa kung sino sila, kundi kung sino yung inaasahan ng lahat na dapat kahinatnan nila. Ngayon, tingnan natin kung paanong yung pressure na yon ay naging lason. Kasi sa likod ng palasyo, sa likod ng mga tagumpay sa gera, may isang pamilya na unti-unti nagkakawatak-watak. At ito yung mahalagang punto. Si David, bilang hari, a legend, walang duda. Pero bilang ama, dun nagkatalo. Kasi ang minana ng mga anak niya ay hindi lang yung tagumpay niya. Minana rin nila yung mga pagkukulang niya, yung mga problema sa pamilya na hindi niya naayos. Dito sa timeline na to, makikita natin yung domino effect. Nagsimula talaga yan sa isang kakilakilabot na pangyayari, yung ginawa ni Amnon sa kapatid niyang si Tamar. Pero alam mo kung anong mas nagpalala? Yung sumunod na nangyari, hindi kumibo si David. Yung pananahimik niya sa gitna ng inustisya, yun yung magsilbing gasolina sa galit ng isa pa niyang anak, si Absalom. Dahil doon, gumawa siya ng paraan para magiganti na lalo pang sumira sa pamilya hanggang sa nauwi na si isang malagim na rebelyon laban sa sarili niyang ama. Alam mo, para kay Absalom, hindi lang to tungkol sa politika. Ito yung sigaw niya para sa sarili niyang pagkakakilanlan. Sinubukan niyang buuin yung sarili niya gamit yung kapangyarihan at kontrol, kaso mali yung paraan niya. At yun mismo yung nagdala sa kanya sa kapahamakan. Pero, heto yung twist. Habang yung ibang mga kapatid ay parang nilamon na ng anino ni David, may isa na ibang daan yung tinahak. At itong isang desisyon na to, ito yung nagbago ng lahat. Dito sa slide na to, sobrang linaw ng pagkakaiba nila. Galing sa iisang pamilya, iisang ama, parehong gulo yung kinalakihan, pero grabe ang layo ng naging resulta. Tingnan mo, sa harap ng sakit at injustice, anong ginawa ni Absalom? Naghanap siya ng kontrol, ng ganti. Si Solomon naman sa harap ng pressure, anong ginawa niya? Pinili niyang sumandal at magpakumbaba. Kaya si Absalom inagaw niya yung korona, pero si Solomon, ang hiningi lang niya karunungan. At dahil doon yung naging ending para kay Absalom, rebelyon at trahedya. Kay Solomon naman, layunin at kapayapaan. At ito yung game changer. Imbes na magpagpanggap na kasing galing ng tatay niya, inamin ni Solomon yung totoo na mahina siya, na hindi niya alam ang gagawin. At dahil sa pagiging tapat na yon, imbes na pressure yung maramdaman niya, karunungan yung ibinigay sa kanya ng Diyos. So anong kinalaman nito sa buhay natin? Well, dito napapasok yung aral para sa atin. Paano ba nating pwedeng itigil yung mga paulit-ulit na cycle ng sakit at pagkakamali sa sarili nating mga buhay at pamilya? Ang bottom line kasi ay ito, pwede kang manggaling sa gulo pero piliin mo pa rin ang kapayapaan. Pwede kang mapalibutan ng mga sirang bagay pero piliin mo pa rin maging buo. Pwede kang nabubuhay sa anino ng iba pero may kakayahan ka pa rin humakbang papunta sa sarili mong liwanag. Sa huli, darating tayo sa punto na ang kwento ay hindi na tungkol sa kung anong nangyari sa'yo.
magiging tungkol na ito sa kung anong pipiliin mong gawin ngayon. Isang landas, yung kay Absalom, ay tungo sa pansamantalang kapangyarihan. Yung isa naman, yung kay Solomon, ay tungo sa pangmatagalang layunin. At dito na tayo sa pinakamahalagang parte, ang pag-angkin mo sa sarili mong kwento. Paano kung yung pressure na nararamdaman mo, hindi pala yan para sirain ka, kundi para hubugin ka? Paano kung yung sakit, yung pagkukumpara, yung mga kabiguan mo, hindi pala yan yung katapusan, kundi yun pala mismo yung simula ng tunay mong pagkakakilanlan? Kasi sa totoo lang, hindi ka ginawa para maging kopya lang ng ibang tao, kahit pa ng mga taong pinaka-iniidolo mo. Ang imbitasyon ng Diyos sa'yo ay ang tuklasin mo yung sarili mong kwento. Yung halaga mo, wala yan sa kung gaano ka kagaling manggaya. Nasa kung gaano ka katapat maglakad kasama niya. Yung kwento mo, hindi pa yan takos, isinusulat pa lang. Kaya ang tanong na iiwan ko sa'yo ay ito. Kaninong kwento ba ang isinasa buhay mo? Baka yung mga pinakamagandang kabanata ng buhay mo ay yung mga hindi mo pa na isusulat.